Hello po, good morning po sa ating lahat. Welcome back sa ating YouTube channel. For today's video, isa naman pong tanong po natin pong subscriber, natin pong sasagutin. Ito'y galing po kay Rosemary Valencia. Shout out po siya dyan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, yung kanyang inahing baboy daw po ay nanganak ng mummified piglets. Pagkatapos pa ng 10 araw, naglandi po siya. Pwede bang paburgahin bago pabulugan? So kayo po'y mahilig po sa paglaga ng mga baboy o kahit anong hayop pang kabuhayang pagkikultura, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel. Ryan Patinio, Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. So ating pag-uusapan po ngayon mga kaibigan, ito po ay tungkol po sa mga inahing baboy na nanganak na mga mummified piglets po yung kanyang mga pinapanganak. Kapag kayo po ay naka-encounter ng mga ganito mga kaibigan, ito po ay tinatawag na parvovirus infection. Doon po sa ating mga inahing baboy. Kaya po, yung kanya pong mga biik po ay namatay, nalusaw, at saka naging mummified po sila. Kapag yung inahing baboy po ay nanganak lang ganito, and then after 10 days or several days, ay naglandi po yung mga inahing baboy nyo, pwede nyo po silang pabulugan, kahit na hindi nyo po napurga. Kasi yung pagpurga kasi naman po mga kaibigan, hindi naman po yan siya basihan o hindi naman po siya requirements po na purgahin mo muna para po hindi po maka-parvovirus yung mga inahing baboy nyo. May dalawang paraan po mga kaibigan para atin pong makontrol o iwasan yung pagkakaroon ng parvovirus infection sa ating mga inahing baboy. So unang-una, dapat po kayong magturok ng parvovirus vaccination. So yan po yung pinakauna nyong gawin, parvovirus vaccination. So ito po yung ating kadalasang ginagawa 2 weeks bago po pakastahan yung mga inahing baboy natin para magkaroon ng immunity or magkaroon ng absorption yung ating mga inahing baboy doon po sa bakunang ating pong itinuturok sa kanila. Huwag nyo pong pagkaturok po ng parvo vaccine, agad-agad pabulugan kapag naglandi. Huwag muna po mga kaibigan. Palaypasan nyo po muna. And then, isang pamaraan po para makontrol po natin yung parvovirus infection ay dapat po kasi yung ating kulungan natin mga inahing baboy ay malinis po yung part kung saan po natin nilagay yung feeds. Kasi kapag hindi po yung malinis mga kaibigan, mayroon po yung mga feeds na natitira dyan, yan po ang pinupuntahan ng daga tuwing gabi. So, kinakain po ng daga yan, kaya nung daga po, doon na po tumatae, doon na po umiihi. Yung tae at ihi ng daga po mga kaibigan ay natilaan o nakain natin mga inahing baboy na magkakaroon ng cause ng parvo infection sa mga alagang inahing baboy. Kasi po, yung daga kasi, sila po isa pong carrier ng parvovirus. So, dapat nating linisang mabuti yung kailangang makulungan po mga kaibigan kapag hindi po tayo nakapag-vaccine sa ating mga alagang inahing baboy. Doon naman po sa pagpurga ng mga inahing baboy bago pabulugan, pwede naman natin purgahin, pwedeng hindi. Depende po yan sa pangangatawan natin mga inahing baboy. Kapag yung katawan nating inahing baboy po ay hindi po ganon kapayat, okay lang po yung kanyang pangangatawan, ay pwede na po hindi natin purgahin. Pero kapag yung inahing baboy nyo po, yung kanyang katawan talaga ay bagsak na bagsak, medyo payat o payat na payat, dapat mong purgahin yung mga inahing baboy nyo para makondisyon siya. Kaya yung pagpurga natin mga inahing baboy ay hindi po yan dapat purgahin ng basta-basta lang. Atin mo nang i-assess yung kanyang pangangatawan kung okay ba o hindi. Para po, kapag yung pangatawan nating inahing baboy ay okay lang, ay hindi po tayo magpurga. Kasi yung iba kasi, kahit na okay lang po yung pangatawan ng mga inahing baboy, ay kanila pa rin pinupurga bago pabulugan. Halimbawa po mga kaibigan, ang nangyari po dyan, kapag sila po yung nagpurga sa araw na ito, 2 to 3 days ay kanila pong pabulugan kasi naglandi na po yung mga inahing baboy nila. Kapag yung nangyayari po yung ganyan mga kaibigan, magkaroon po ng epekto doon po yan sa mga namumuong biik doon sa loob ng kanyang tiyan. Kasi yung medisina o bisa ng purga ay nandoon pa sa circulation natin mga inahing baboy na makakaapekto po doon po sa pagbubuo ng mga maliliit na biik, maliliit na fetus doon po sa loob ng tiyan natin mga alagang inahing baboy po mga kaibigan. Kaya yung pagpurga natin mga inahing baboy ay huwag basta-basta. After purga po mga kaibigan, mga 1 linggo to 2 linggo, pwede na po yung pabulugan yung inahing baboy nyo. Huwag agad-agad pabulugan kapag pagkatapos sa pong nagpurga ng mga inahing baboy po mga kaibigan. So yan po nating vlog ngayon. Asa na naman po ako nakapagbigay sa inyo ng kaunting kaalaman po tungkol po kung pwede bang purgahin yung mga inahing baboy kapag nanganak ng mummified piglets po mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan.
See you next time. Bye-bye.